eto na tayo, Gubat 14. Katatapos lang ng Pagusganay. Grabe yung mga nangyari doon. Yung ginawang tumbling ni Zack, grabe yun. Loko lang, sa totoo, parehong araw lang itong sinut yung Gubat 14 pati sa Pagusganay 8. Nagpagupit lang talaga ako tapos nagpalit ng damit. Pero wala, hindi pa tayo nakakarating sa Pagusganay 8. Pero eto, sinabay na lang yung shoot natin para sa Gubat 14. Eto, Gubat 14, pangalawang punta natin ng Cebu ngayong taon. Eto na naman tayo ulit. At syempre, yun nga, sana na-appreciate lagi ng Cebu crowd yung nabubuo natin mga lineup. Minsan niloloko ko nga yan si John Leo na onti na lang spoiled na talaga yung mga Cebuano sa lineup. Minsan yung mga lineup na to, lalo sa yung mga matchup na to, lalo sa lineup na to, parang yung ilan dito pwede siyang pang Luzon or pang Manila event. Pero yun, binabiyahe natin lahat ng staff, lahat ng MCs. At eto naman tayo nga sa traveling posse namin na halos 40 na, galing iba't ibang lugar, mga hindi madaling biyahin papuntang Cebu. Lahat yan para sa inyo, kaya sana di kayo magsawa at sana na-appreciate nyo pa rin yung mga efforts natin. Kaya yun, Gubat 14, tingin ko pukpukan pa rin talaga to. Yung isa sa mga bago natin, bago yung venue natin, ganun din, medium-sized venue, medyo kapareho lang din sa Pagusganay 8 na medium-sized, limited tickets lang din ulit. Ganun pa man, gusto ko, yun nga, yung habol rin natin mga manonood na live, mga susuporta na live, yung mga talagang makaka-appreciate ng mga ganitong klaseng lineup, mula ilalim hanggang taas ng lineup, may 2x2 squared battle ulit, may Bisaya battle ulit, at syempre mga pantay na representasyon ng iba't ibang lugar, mga bisita galing Maynila, Cavite, Rizal, mga ilang galing Naga, meron tayong representatives mula Mindanao, syempre Cebu represent, andyan sila J Black, Mr. Lefty, si Ban, Chris Ace, at mga iba't ibang parte ng kumbaga sila J Black is Lapu-Lapu, si Chris Ace, Camotes represent, may Bohol, may Waray represent, dalawang bisita galing CDO, may mga Valenzuela represent, yung Naga represent nga, Iloilo represent, Leyte represent. At yun, syempre dito sa Gubat, pangalawang beses namin madadala yung flip top beer. Yung buong logistics kakaiba rin. Kailangan maaga kami nakakapagluto, maaga kami yung buong proseso ng pagluto ng beer hanggang sa storage, tapos yung siguraduhin makarating yung beer doon sa Gubat, at siguraduhin may natitira pa kaming stock dito para sa Manila events o sa anumang kung saan man namin iniinom yung mga At syempre yung buong proseso na yun, hindi rin siya basta-basta. Marami rin talaga siyang konsiderasyon sa setup natin na medyo pang mobile talaga. Siguro masasabing hindi yun yung pinakamagandang paraan ng pag-serve ng beer. Lagit-lagit may pagdating sa craft beer, parang may marami pang mas magandang timpla at lalo sa serving mechanism natin, na hindi naman namin madala sa Cebu. Kaya yung pinaka ginagamit natin sa ngayon is mobile setup. Yun, malaking hiwalay na planning pa yun, bukod sa lahat ng MC, sa lahat ng equipment, sa lahat ng merch, sa lahat ng equipment na doon namin kukunin. Yung mismong sobrang aga niyan, mula mula Buelta hanggang second sight, hanggang parang kailangan medyo nauuna kami ng kumbaga yung stock namin nauuna ng siguro 2 buwan para lang masigurado namin na may makakarating sa Davao, sa Cebu, at may sapat pa kami para sa iba pang plano natin dito sa Maynila para sa flip top beer, Kaya yun yung mga dagdag logistics ba. May mga ibang taon naman dati na dumodoble talaga yung Pagusganay o dumodoble yung Gubat sa isang taon. Syempre ang pinaka mahalaga lang naman doon isa yung
makapagbuo talaga ng lineup na susuportahan nyo rin at magugustuhan nyo talaga. Yun nga, tulad ng sinabi ko para sa Pagusganay 8, kung kami-kami lang, syempre parang ang sarap rin sana na na bumiyahe palagi at palagi na kuyari mas maliit na event o ganun man. Pero at the same time, kailangan natin balansin yung yung pagiging responsable ng pagpapatakbo ng liga at yung inahabol nga natin na kuyari sa isang buong taon lahat talaga ng lineup panalo, hindi yung may iba na masasabi talagang sablay na sablay o kung ano man, o kaya yung hindi namin napaghandaan, no. Kaya ayun lang talaga, matuloy pa rin yung Visayas representation. Pagdating sa Visayas Division bilang pinakabatang division ng liga rin at pinaka mahirap buuin dahil watak-watak sila. Tas kumbaga sa dialekto minsan yung iba sa kanila hindi sila mismo hindi nagkakaintindihan, 'di ba? Mula Waray hanggang Hiligaynon hanggang kung ano pa. Gano'n pa man, gusto pa rin natin yun nga ma-represent yung iba't ibang talento ng Visayas naman, nang makita rin kung sino pa ngayong taon at mula sa lineup na to ang posibleng maging mas deserving para umabot sa ahon, no. Kaya may ganong konsiderasyon mula sa Pagusganay 8 hanggang dito sa Gubat 14, kung sino yung onting piga pa, tas para masabi natin parang deserving o kaya talagang hinog na para sa ahon natin ngayong taon. Kaya yun. Ganun pa rin yung logistics. Medyo mas madali lang sa Cebu dahil talagang wala doon si Snub. Yun talagang isang malaking bagay. Kaya ayun, si John Leo, kahit klaro naman na biased siya, naman talagang parang madali lang ang usapan, gets na gets kagad ni JL lahat ng mga kailangan gawin. Yung mga sinusubukan nating gawin, yun, wala masyadong sakit sa ulo pagdating dito. Tingnan lang natin sa airport, minsan doon tapos pareho lang din sa Pagusganay 8, ito namang Gubat 14 may ganun din, hindi siya super duper hip hop weekend na patayan mula Thursday hanggang Linggo, talagang dating namin Thursday, tapos Friday Minefields hip hop night, relax lang, bonding mga MCs, mga Visayas Division represent, meet and greet, yung pinaka latest na element ng hip hop, ang meet and greet. Hindi, si John Leo nagpauso niyan at yun, para handa tayong lahat para sa Sabado. Challenges wala naman, siguro kung meron man dahil lang dito sa sa bagong venue, tapos sa pag-aral namin, medyo maganda siyang espasyo sa pagdating sa laki, pero medyo mababa yung kisame na kumbaga pagdating sa battle rap at kung maglalagay kayo ng stage, mga ganung bagay, syempre may diferensya kagad yun, may epekto rin siya mula sa viewing ability ng mga manonood, tapos sa camera din, yung iba yung itsura nun sa camera, kaya kailangan ayusin talaga na mabuti yung ganun. Kumbaga, kung napapansin nyo sa mga dating event natin, may mga LED sa pinakalikod o kung ganitong kababa yung kisame, may hangganan na yun. Parang kailangan yung parte ng LED medyo lagpas ulo ng tao, pero 'di ba, parang kapag sa ganung kababang kisame, hindi agad kakasya yung regular nating LED. Kaya pero subukan pa rin natin remedyohan, tas tingnan natin kung ano yung magiging resulta niya. Yun, yung siguro ang isa sa pinaka-challenge lang talaga nito nung Cebu, lalo itinerary wise, is manggagaling nga kami sa Davao, nung medyo mas bata pa kami, kaya talaga namin yun, talagang sunod-sunod, minsan nga sa isang linggo nakaka-4 na event kami. May isang gabi na nood lang, may susunod na gabi tugtog, susunod na gabi battle, susunod na weekend main event, mga ganun. Medyo yun lang yung namin, yung siguro yung challenge talaga, yung pagod, pagkatapos ng Davao, uwi kami ng Linggo, Thursday na kaagad, biyahe na ulit agad, parang Lunes ka pa lang, parang wala, lantang-lanta kami nung lahat na talagang nagre-recover pa lang.
minsan Martes ganun pa rin, Miyerkules ganun pa rin, pero syempre kailangan medyo umaandar na ulit kami, bumubuelo at babiyahe na ulit kami. Yun, biyahe na ulit kami ng Cebu. Tas kaya medyo ginaan natin yung mga Friday events, no. Ang inaasahan lang nating improvement syempre sa MCs talaga, no, lalong-lalo yung mga undercard. Inaasahan pa rin natin na makapagpakita sila ng bago ulit, talagang ma-secure rin nila yung yung pwesto nila sa liga. Mapakita na deserving sila tangkiligin ng mga suportang tunay at lahat-lahat, no. Kahit hindi suportang tunay yung talagang yun nga makatatak at para maging susunod na aabangan sa liga, no. Yun talaga mula sa nakikita ko mula sa undercard, talagang yun yung habol natin. Bisaya Battle, yun. Iba rin yung flavor ng Bisaya Battle ngayon kumpara sa huling gubat. At yun nga, 2x2, yung makatikim ulit ng 2x2 yung mga tao. Kaya, yun. Overall expectation, wala, ganun pa rin talaga. Bigger, better, mas malakas na performances, lineup na walang palya, battle-wise, event na walang palya, organization-wise, at mga Cebuano, sanay naman sanay naman mag-enjoy talaga yung mga yan, no. Yun lang, enjoy lang ulit at bago tayo umarangkada na tuloy-tuloy hanggang ahon. Yun yung ina-expect natin at isa sa mga goal nga talaga sa ma-reserva yung lakas namin mula sa Pagusgaday hanggang gubat at para pa rin tayo 100% pa rin tayo papuntang ahon. At ngayon, Enigma Machine naman, punta naman tayo sa onting pre-battle analysis natin para sa Gubat 14. Simulan natin mula sa pinakababa ng lineup. Nadnad versus 0MB. Ayan, si Nadnad Cebu represent mismo yan para sa inyo. 0MB naman galing Bohol. Si Nadnad feeling ko onti na lang talaga magta-translate na rin yung style niya sa sa Tagalog. Parang meron din siyang technical na hindi mo inaasahan pero bigla niyang nahugot din. Tapos si 0MB naman very aggressive, very solid din yung mga nata-translate niya sa Tagalog. Kung mapanood nyo yung mga Bisaya battles niya, syempre mukhang halatang mas komportable siya doon. Pero ganun pa man, nakikita ko yung pagpursige niya talaga para sa Tagalog battles at tingin ko sakto yung matchup nilang dalawa, yung kumbaga yung pinagkaiba nila at yung mga nire-representa nila para maging pukpukan na laban para sa Gubat 14. Mimak versus Barbarian. Ayan, si Mimak, kung naalala nyo mula sa huling gubat, sobrang lupit na naipakita niyang style at conviction, rapability, mga pinupunto niya rin. Tapos si Barbarian, ganun din, tulad siguro nung nasabi ko para sa Pagusganay 8 or para sa ibang MC sa Pagusganay 8, no. Si Barbarian medyo slugger style din, hard hitting siya, 1-2-1-2. Tingin ko pareho silang yung init nila, yun yung abangan natin dito sa matchup na to. Yung lalo si Mimak, sobrang init. Si Barbarian, medyo matagal na rin sa Visayas Division. Talagang ginapang niya mula tryouts, 1 minutes. May mga 1 minutes na kulang sa preparasyon. Tapos syempre tuloy-tuloy pa rin siya pagrepresenta ng Battle League nila sa Bohol. Lumalaban rin sa Cebu, sa Rapolo. Kaya eto tingin ko panahon na at makapagpakita sila ng next step pa, no. Si Mimak din galing siyang 2x2 dito sa Vuelta Balentong. Medyo iba yung napakita nila doon ni Kenser. Tingin ko baka may improve pa sila sa chemistry nilang dalawa dahil magkaiba naman talaga yung styles nila. Pero at the same time, tingin ko si Mimak talagang lumilitaw yung sariling style niya kapag sa one-on-one. Kaya inaasahan ko pukpukan rin talaga to.
Chris Ace versus Castillo. Chris Ace, Camotes represent dating Lapu-Lapu, pero alam ko matagal siyang nalipat muna sa Camotes, ngayon nasa Lapu-Lapu na ulit. At Castillo, Iloilo represent, no? Si Chris Ace, man, sobrang solid nung nakaraang laban niya sa 1 minutes. Yung napakita niya dong improvement, talagang yun yung hinahanap natin sa bawat MC. At parang yung mga nagawa niya doon, lalo yung isang round, parang yun yung klase ng pagkasiksik na sulat na tumatatak at habol natin mula sa 1 minutes. Kaya ito, bumabalik siya sa main event ulit. Yun nga, parang tinutulak natin siya na kung ano yung pagkasiksik na nagawa niya sa one-on-one, ma-replicate o kaya doblehin, literal na doblehin, dahil doble yung duration ng rounds nila dito. Doblehin niya yung nagawa niyang improvement doon para mapakita niya sa inyo na na deserving din talaga siyang abangan ulit sa liga. At ganoon din kay Castillo, no? Si Castillo, men, sobrang sobrang porsigido rin talaga. Siguro ang baka pwede nating masabi tungkol sa nangyari sa karir ni Castillo, no? Nakatikim siya ng parang isa sa mga performance of the night kind of battle, kung kailan siya hindi sobrang inaasahan, tapos biglang sobrang pumutok yung nagawa niya, tapos mula doon sumobra naman yung gigil niya dahil may nagawa siyang may napakita siyang gigil doon sa isang breakout performance niya nung dating ahon pa, kung kailan hindi pa siya sobrang inaasahan ng mga tao. Tapos ngayon nung nakilala na siya, biglang may inaasahang quality mula sa kanya. Tapos baka yun nga matatawag nating over adjustment o kaya sumobra sa gigil naman na naapektuhan naman yung performance niya. Pero ako, naniniwala ako mahanap niya rin ulit yung tamang balanse ng style niya, ng sulat niya, at kayang-kaya niya yun. Kaya yun, tingin ko yung battle na to, Chris Ace versus Castillo, laban to ng sinong mas gutom talaga na makabawi sa katayuan nila sa liga, kung kailangan natin tingnan na ganun, no? Na si Chris Ace dating lumalaban sa main event, tapos dahil nawala rin siya, tapos na balik muna siya sa 1 minutes, tapos ang ganda ng pinakita. Tapos si Castillo ganun din, na nakailang main event na siya, tapos pahinga muna, tapos naano rin naman si Castillo din, kasi naano rin siya sa trabaho, bigla siyang nadestino sa Davao. Pero ganoon pa man, naging busy na nga siya doon, pero ganoon pa man, parang tingin ko nagkaroon na rin siya ng mabuting pahinga para mag-readjust ulit, recalibrate ng nila, ng mga kanilang strengths. At etong dalawa, kapag na naman nila yun, kapag na parang susi yan, di ba? Kapag na unlock talaga nila yung bawat hulma ng susi, no? Yung parang ma-unlock nila yung hulma ng skills nila na parang susi, yun yung doon talaga parang magiging panalo rin yung laban na yan, no? Susunod naman, Ban versus Cancer. Yan, Ban, Cebu represent, Cancer, Leyte represent para sa inyo. Si Ban, tulad rin naman ng mga ibang Cebu represent mismo dito, parang ilan sila sa yung parang ko ba sabihin, parang siyang parang mga authentic Cebuano ba? Parang yung alam mo yun, yung rinig mo sa niya sa kung paano siya mag-construct yung talagang parang bukod sa punto mismo, yung parang yung mga choice of words ba bilang Bisaya na nagtatagalog, parang ramdam na ramdam mo yun, hindi tulad ng hindi alam mo yun, parang kung ikukumpara kunyari kay J Black na na hindi ko sinasabing hindi authentic Cebuano si J Black, no, pero parang yung Tagalog ni J Black, akala mo halos Manileño na rin talaga sila, habang yun nga yung katulad nila Ban, nila Nadnad,
o tulad ni Mr. Lefty na hindi nga kayang bumattle sa Tagalog, no? Parang may ganun ba na may effect ng Cebuano talaga na sumusubok lang mag-translate sa Tagalog tas malupit pa rin. Si Van, tingin ko onti na lang talaga mag-breakout na rin to eh. Nandun yung skill set din para lalong tumatak sa inyo. Yung comedy, yung style, yung pagiging technical, gano'n na gano'n. Tas sa parang kumbaga kung tuusin, gano'n na gano'n rin si Kenser, no? Baka sa ilang past performances ni Kenser, yun nga, kita nyo naman, nakapag ilang Manila events na siya. Tingin ko parang salubong naman silang dalawa ngayon ni Van sa ganung banda na parehong mas malakas sa sarili nilang wika. Tapos pareho pa ring malupit yung pagsalin papuntang Tagalog na nandun pa rin yung bahid ng pagiging ng pagiging Cebuano at waray na higit pa sa punto. Kumbaga yung nuances ba, ewan ko, parang ang hirap hirap i-pinpoint mismo, pero yung choice of words, yung style of comedy, na tingin ko magiging yun, parang magiging mas accessible palalo sa mga Tagalog, no? So ayan, yun rin yung inaasahan ko kay Van. Tingnan natin kapag makaabot rin siya sa ahon. Tingin ko matagal na rin siyang deserving, matagal na siyang nagbibigay ng mga solidong performances sa Cebu. At yun, tingin ko enjoy itong battle na to. Parang nalaman ko na lang din pagkatapos ng pagbuo ng matchup na to na yung pagtutropa pala nila mukhang makulit silang pareho sa isa't isa. Kaya matchup wise, maganda lagi yun. Parang makakaasa ka ng pagiging komportable sa isa't isa pagdating sa kupalan, pagdating sa patawa, pagdating sa teknikalan, kahit sa brutalan, alam mo yun, medyo mas may boundaries agad. May boundaries both mga hindi dapat gawin at mga pwedeng gawin. At yun, tingin ko enjoyable battle to. Punta naman tayo sa 2x2 squared battle. Nego G at Pamoso, mga Valenzuela represent versus Atoms at Cygnus, mga Bicol represent para sa inyo. Si Cygnus, Naga represent talaga yan. Tapos si Atoms, Pulangi, Albay, kung tama ba yung pagbigkas ko. Pero at kung hindi ako nagkakamali, nasa 1.5 o hanggang 2 oras pa yung layo niyan mula kanila Cygnus. Kaya sa mga nag-aakalang ganun lang kadali para sa kanila mag-prepare, no? Medyo hindi nag-iiba yan sa tulad ng mga dating pares ng 2x2 na magkakalayo talaga. Kaya doon pa lang medyo iba yung nagiging preparation. Atoms at Cygnus, man, abangan nyo yung nila, yung nagawa nila nung second sight. Grabe yun yung ganun tumatak sa liga bilang bagong pasok. At talagang kumbaga na-maximize nila yung pagkakataong binigay sa kanila, yung platapormang binigay sa kanila. At lahat ng tingin ko, lahat ng nanood nung second sight at kahit kalaban nila mismo, aminado na parang grabe yung ginawa nila. At grabe rin naman ginawa ng mga kalaban ni Atoms at ni Cygnus. Sobrang dikit ng laban na yun. Pwede rin sila Vicente at si Joss yung mag-advance dito. Pero yung pili ng hurado, Atoms at Cygnus nag-advance. Tapos sa kabila naman nun, yun, medyo hirap talaga yung mga Bicol boys, dahil nga sa nakaraang bagyo, yung Karina, talagang nadali silang lahat. Syempre napakalaking hassle doon sa paghahanda pa sa rap battle. Kumbaga sa sa personal na buhay, napakalaking problema na nun. Paano pa yung yung para sa rap battle lang, no? Kaya ayun, sana nakabangon na ulit sila at nakakabuelo kahit papaano. Pero alam ko,
syempre pagkatapos ng bago ng laban na to at pagkatapos ng laban na to, syempre medyo problemado pa rin talaga sila. Kaya yun, kung mapasahan nyo sila ng ng positibong enerhiya, ng makabawi pa at makatuloy-tuloy pa, makapagbigay ng magandang laban at makabawi naman sa personal na buhay pagkatapos ng battle. At syempre para sa buong Bicol region na talagang natamaan at nasalanta, no? Nego G at Pamoso, tingin ko may malaki pa yung may improve ng chemistry nila at ng game plan nila. Dito nila mas mapapakita sana. Parang may sinubukan silang gawin nung second sight. Hindi kasing umubra. Ngayon tingin ko ma-fine tune na nila yung game plan nila at walang ibang crowd para i-testing to kundi yung Cebu crowd. Tingin ko yung gutom nilang bumawi at yung gutom ni Atoms at ni Cygnus na ipagpatuloy yung nagawa nilang performance nung second sight at makabawi rin sa Baguio. Tingin ko ibang klaseng pukpukan rin to. Syempre Nego G, Pamoso, kahit na may pinagdaanan yung mga tropa nating Bicol, wala naman sa ating may gusto na kumbaga isihan nyo yung battle. Syempre pugutan pa rin at yun, good luck sa kanilang apat. Tingin ko kung mag-align talaga yung mga bagay-bagay para sa kanilang apat, posibleng maging sleeper battle of the event rin to. Lalo na dahil yung Cebu crowd, hindi pa nga na-upload yung battle ni Atoms at ni Cygnus mula sa second sight at ni Nego G at ni Pamoso. Si Nego G, kung di ako nagkakamali, nakapag-Cebu na yan dati sa Rapolo. So medyo mas familiar kayo sa kanya. Kay Pamoso baka hindi pa kasing familiar. Dahil ngayon lang ulit makakatikim ng 2x2. Sana talagang maging perfectong halo-halo ng lahat ng factors ng makapagbigay ng pukpukang battle para sa inyo. At yun, yung sa Nego G, Pamoso versus Atoms at Cygnus, syempre makakalaban nila, kung sino manalo dito, makakalaban nila yung mananalo sa Pagusganay 8 na Casper Hespero versus Marichu at Aubrey, na tingin ko kahit sino sa apat na to, parang hinog na para sa finals na maaasahan nyo sa ahon. Kaya, at syempre yun nga, yung 2x2, abangan nyo yan. Yan na yung format natin. Maasahan nyo yan this year, maasahan nyo yan next year at sa mga susunod pang taon. Susunod, Zen Luke versus Mr. Lefty para sa Bisaya Battle ulit. Yun nga, tulad nga ng sabi ko sa Pagusganay 8, tuloy-tuloy pa rin natin pinupush na may Bisaya Battle at syempre sana, yun nga, baka next year marami pa tayong magawang mga plano para sa Bisaya Battles, para sa Visayas at Mindanao Divisions lang mismo. Kumbaga, pampadagdag lang sa mga pwede na lang asahan. Huling nakalaban ni Mr. Lefty, si Krega galing CDO. Nagkakataon lang din na Zen Luke galing din CDO dahil sa availability ng matchups. Pwede ring baliktad na kunyari si Zen Luke na lang sa si Zen Luke na lang sa Pagusganay at si Plaridel na lang dito sa sa Gubat. Pero sa pagtitimbang ko, parang naisip ko bagay pa rin dito, lalo na yun nga, familiar na yung Cebu crowd kay Mr. Lefty at sa nagawa niya laban kay Krega. Ngayon naman kay Zen Luke, medyo ibang estilo. Tingin ko, yun, si Zen Luke, man, kung ano yung lupit niya sa sa Tagalog, parang tangina, ibang klase talaga. Hindi mo maiisip na, alam mo yun, na parang na kaya yun ng Bisaya, di ba? Pero curious ako marinig kung ano talaga yung kaya niya sa Bisaya. Na malakas ang kutob ko na na ganoon pa rin. Kumbaga, Bisayang Zen Luke lang yung mapapakita niya, pero yung tanong kung paano, 'di ba? Kung gamay niya yung paggamit ng matalinhagang salita sa Tagalog, paano naman niya magagawa yun sa Bisaya na sana hindi pa naririnig ng mga Bisaya sa buong mundo. At ako mismo, hindi, 'di ba, parang hindi ko pa maiisip kung paano niya yun yung
mga makukulay na salita, na bokabularyo, mga bokabularyo ng isang Bisayang galing CDO versus Bisaya ng isang tubong Cebu talaga. Yun, tingin ko para sa inyo to, para sa Visayas Division at lahat ng mga Bisaya sa buong mundo nang maitulak ulit natin yung evolution ng Bisaya battle rap, no. Kung di nyo pa napansin or malamang yung mga hardcore, pansin nyo na to, si Mr. Lefty, lalaban siya 2 beses sa loob ng 2 linggo. Isang beses sa sa Mindanao, isang beses dito sa Cebu. Parehong Bisaya battle. Sabi ko nga, parang pwede na natin siyang ituring isa sa mga flag bearer ng Bisaya battle rap. At dahil nga hindi siya makabattle sa Tagalog, parang gusto kong sulitin palalo yung mga pagkakataong makapag-battle siya sa kabila ng lahat ng ginagawa na niya sa Cebuano hip hop, no. Ako ang nakaisip nito, parang gusto ko talaga ng Bisaya battle, and at the same time yun nga, dahil nga hindi nga siya kasing dalas makakapag-battle dahil hindi siya nakakapag-Tagalog battle, yun yung naisip ko na kakaibang approach dito. Maganda siyang challenge lagi sa kahit kaninong MC. At syempre kung ma-pull off niya yung ma-pull off pa niya yung magandang performance, pareho napakalaking bragging rights nun at napakalaking dahilan nun para lalo nyo pa siyang suportahan at hangaan. Pero lalo na kapag manalo siya sa pareho, at tingin ko iba yung gutom niya mula sa yung Bisaya battle niya kay Krega. Talagang parang tingin ko may na-unlock sa sobrang lakas na nga ng nagawa niya doon, may na-unlock pa sa kanya doon sa battle na yun na kutob ko ibubuhos niya dito. At yun nga, parang wala, para ibang naratibo rin. Parang bihira lang yung mga ganitong pagkakataon na sa isang event natin nagkakaroon na tayo ng ganun, dalawang yung MC may 2 laban sa isang event, pero ito naman magkaibang event, magkaibang lugar. Kaya medyo kasabay natin si Mr. Lefty pagdating sa pagod sa mga events na to. Sa preparasyon pa lang, syempre nakakapagod na yun, pero yung masakto nyo yung kondisyon niya para sa Davao, tapos may sapat na lakas pa siya para sa Cebu. At higit sa lahat, mabalanse niya yung trabaho kahit na star na yan sa Cebu talaga. Ayun, si Lefty, parang nagtatrabaho pa rin yan. Ganon din yung humingi siya ng konting logistical consideration para sa kanya dahil kailangan pa niyang pumasok, kaya hahabol na lang siya sa Davao. Maikli lang yung niya doon bago siya umuwi agad ng Cebu, tapos pasok trabaho pa rin yan. Ewan ko lang kung ano na yung diskarte niya, kung kailan siya magli-leave, pero knowing Lefty, yung nakikita niyo naman sa delivery at hindi kakapusin yan. Hahanapin mo na lang na makapag 200% siya sa parehong battle. Putang na, wild na yun. Kaya yun, Bisaya battle para sa inyo. Susunod, J Black versus Krega. Ang pagbabalik ni J Black sa Flip Top. Krega ang pagbalik niya ulit sa Cebu para sa Gubat, at Tagalog naman yung laban niya. Wala, tingin ko patayan to. Yun lang talaga. Parang yung parehong underrated na hindi na nga dapat, sa tagal lang si Krega, sa tagal na niyang nakakapagbigay ng mapa Tagalog o Bisaya. Hindi ko alam kung bakit medyo underrated pa rin siya, dahil mapa Bisaya o Tagalog man, iba pa rin yung napapakita niyang quality ng sulat, ng flavor, ng style niya. At si J Black naman, yun din, syempre mula sa huling laban niya sa Flip Top, kita niyo naman kung ano yung talagang kaya niya gawin sa kabila ng kulang ng suporta sa kanya o kulang ng bilib ng ibang fans sa kanya. Yun, parang the dark horse battle to at syempre shoutouts kay J Black sa clothing line nga niyang Dark Horse Clothing. Yun, talagang underrated battle of the event, tingin ko. Susunod naman, co-main event, Batang Rebelde versus Cripply. Alam nyo na, Batang Rebelde, men, isa rin nga sa matagal lang underrated na mabuti at naintindihan ng ibang fans yung naiisip kong logic pagdating sa matchups, at yung kumbaga
nabigyan talaga ng appreciation si Batang Rebelde tong sa mga nakaraang matchups niya na talagang lalong lumitaw pa yung yung galing niya sa kabila ng napakatagal ng pagbibigay ng malulupit na performances sa atin. At kung hindi ako nagkakamali, ang pagbabalik ni Batang Rebelde, kasama ata siya sa pinakaunang gubat sa Cebu. 10 years ago, andun na si Batang Rebelde. Isa na siya sa piling nilipad papuntang Cebu para makapagbigay ng magandang dahil deserving, gano'n na siya ka-deserving. And 10 years later, andito siya ulit para sa inyo. Gano'n pa rin, todo bigay pa rin siya, laging improving, tapos lagi pa rin underrated sa kung anumang dahilan. At ang kalaban niya si Cripply, man, itong taon, talagang bumabawi siya sa pagiging aktibo niya talaga ngayong taon. Alam niyo na, tingin ko, yun, pareho silang pareho silang, siguro lamang si Crip onte sa comedy, pero hindi nyo pwedeng tulugan yung comedy style ni Batang Rebelde. Tapos ganun din sa teknikalan, ganun din sa freestyle ability. Lamang ng onte si Cripply sa baka sa stage presence in terms of volume, sa lakas ng boses, sa delivery. Pero tingin ko lamang kung ano yung galing ni Cripply mag-rebuttal, si Batang Rebelde naman lamang naman siya sa pagiging natural na freestyler. Minsan yung rebuttal siya sobrang hit talaga, minsan hit or miss bilang natural na freestyler. So yung freestyle ability niya na hinog niya na yun bago pa ng battle rap. Kumbaga hindi niya na practice yun para sa battle rap. Talagang nahuhugot niya lang para sa battle. Yun, yung itong matchup may potential na talaga wasakin yung buong venue. Syempre yun nga, si Cripply nga lang, katulad nila Atoms at Insignos, na dali rin talaga doon sa nakaraang bagyo. Kaya sana nakakuha siya ng sapat na oras ng paghahanda at sapat na lakas para maitawid pa rin yung Cripply na nakasanayan na natin itong mga nakaraang battles, no? At para sa main event natin, Pistolero versus Fruz. Man, yan, Pistolero, ang pagbabalik niya sa gubat, tama ba? Pangilang main event niya na ata to sa gubat. Syempre isa sa pinaka killer din na ng liga. Talagang kahit kailan hindi nyo yan. Hindi nyo pwedeng tulugan, hindi nyo pwedeng ismulin kahit ano man yung nangyari sa laban nila ni Jay Black. Sigurado ako baka gamitin pa nga ni Pistolero yung pagiging pagperform sa Cebu para magpakita sa inyo ng yung Super Saiyan na Pistolero na putang na ang hirap kahit mauga nga lang ang hirap na pero yung Super Saiyan niya na ang hirap talaga basagin, lalo pa yun. Versus Fruz, isa sa mga MCs na ganun din, parang isa sa veteranong underrated pa rin, kahit na laging handa, laging kakaiba yung napapakita niya. At higit sa lahat, isa sa mga MCs na hindi mo rin kayang basagin. Alam mo yun, parang si Pistol, 'di ba, nakikilala siya sa ganun na hindi na nga mabasag, ang galing pa niya mambutas. Pero si Fruz parang hindi nababasag to, hindi nabubutas to syempre nandiyan na yung talagang unique style niya, yung rhyming ability na mula noon pa underrated, mula ng Fruz versus Syed pa lang, sinasabi ko na yun, isa sa mga paborito kong battle all time, hanggang sa siguro kung yun nga kakagat kayo ng recency bias, no, yung huling laban niya kay Cripply, parang kung doon nyo lang napansin na parang wow, tanga na, kakaiba yung nagagawa ni Fruz na multi or kung ano man, ang tagal na niyang ginagawa yun, talagang pahinog lang ng pahinog, patulin ng patulin, tas yun yung style niya, yung personality niya, yung
humor niya, hindi siya hindi rin siya matibag talaga eh. So parang medyo unstoppable force versus immovable object yung dating ng laban na to, na parehong MC, si Pistolero at si Fruz, pareho silang unstoppable, pareho rin silang immovable, tas parang ayun, biglang nagbanggaan pa yung parehong ganun, no? Parang tingin ko fireworks to, no? Yun, Gubat 14, man. Tulad ng sabi ko sa'yo kanina, sana na-appreciate nyo yung ganitong klaseng lineup. Hindi araw-araw pwedeng LeBron versus Steph Curry, o kaya McGregor versus Khabib, o kaya Eminem versus Snoop Dogg. Hindi man itong lineup na to yung pinaka-paborito nyong MCs, no? Pero sana makita nyo yung sinusubukan natin gawin sa ganitong lineup, at sana ma-enjoy nyo pa rin yan tulad ng lagi nyong pag-enjoy sa pagpunta natin dyan. Kaya yun nga, sana na-appreciate nyo talaga yung mga ganitong klaseng lineup nga, at lalo kung may ilang matchups dito na tingin yung pwede naman namin gawin sa Maynila, pero nire-reserba natin yan para sa inyo, at sinisigurado natin 'di ba, na buong-buo yung lineup, may lahat ng iba't ibang klaseng estilo, lahat ng klase ng representasyon ng Visayas Division, na babalanse pa rin natin lahat para sa inyo. At yun, sana hindi kayo magsawa, at sana yun, enjoy nyo, lalong-lalo na kung titingnan natin dun sa sa perspective na kung tuusin yung Cebuano mismo dito sa sa lineup, wala pa sa kalahati, pero syempre hindi naman siya Cebu Division, no? Visayas Division pa rin naman talaga siya. Pero lagi pa rin sa Cebu ginaganap. Pwede naman naming subukan mag ibang lugar, pero para sa amin, syempre kayo pa rin yung pinaka ready para sa mga ganitong klaseng lineup, at logistics wise, yung pinaka bagay para sa amin. Kaya sana na-appreciate nyo to, at sana yun, parang mula sa Gubat 14 hanggang sa susunod na Gubat, hanggang kailan pa to aabot, no? Makagawa pa rin tayo ng mga classic na lineup, classic na matchup, mga bagong hangaan, mga bagong Cebu represent, bagong Visayas represent, mga bagong panlaban sa mga Tagalog at kung ano man. At yun, after Gubat, yung isa sa pinaka-aasahan natin, yun nga yung mga papasok sa finals ng 2x2 squared, at syempre yung isa buhay finals, alam nyo na yun kung sino yung maghaharap doon. At more of lang talaga, mga siguro kasi yung mga ganitong panahon nasa 60-65%, baka 70% na ako sa lineup ng Ahon. Pero yung huling 30% na yun yung yun yung talagang malaking diferensya yung magagawa mo doon, mula sax lang hanggang maganda, hanggang sobrang lupit, hanggang best lineup ever, no? Kaya syempre habol natin makapagbigay ng best lineup ever, na lagi pa rin nakasalalay sa kung sinong available, sinong deserving, sinong matchups na nagme-make sense. At yun lang talaga. Pagkatapos ng Gubat, medyo mahabang preparasyon para sa Ahon, lalo kung gusto nating daigin pa yung yung Vuelta Balentong. Kaya yun, syempre gusto kong pasalamatan palagi mga kambal namin dyan sa Cebu, Rapolo, John Leo, yung dalawang tata, Ichoboy, lahat ng Rapolo staff din, Dumudoong crew, lahat ng tumutulong, sumusuporta, mga naniniwala sa mga sinusubukan natin gawin, at mga handang-handang tanggapin kami lagi, may event man o wala. Shoutout sa inyo palagi sa pag-represent ng Filipino hip-hop dyan sa Cebu. At sana yun, tuloy-tuloy lang tayo palagi. Kita-kits tayo Gubat 14 susunod na Sabado pagkatapos ng Pagusganay 8.